Mga bansa na babayaran ka para doon tumira. Okay, kamusta mga kaibigan? Sa panahon ngayon ay napakagastos ng buhay. Isipin mo na lang ang buwan ng gastos sa bahay at pang-araw-araw na gastusin. Kaya minsan ay maiisip mo na lang paano ka pa makakaipon sa dami ng gastusin. Subalit minsan ba ay naisip mo ang kabaliktaran? Yung tipong hindi mo kakailanganin magbayad para tumira sa isang lugar, sa halip na ikaw pa ang babayaran para lumipat at doon tumira. Kung iisipin natin ay parang napaka-imposible naman nun, pero yun ay posible. Kaya alamin natin ngayon ang mga bansa na babayaran ka para lang tumira sa kanila. Number 1. Italy. Ang Italy ay merong mga ilang lugar na naiulat na babayaran nila ang mga tao para lang lumipat doon. Ito ang Candela, Sardinia at Presince Aquarica. Pero magfo-focus tayo sa lugar na malaki magbayad, ang Presince Aquarica. Kung titignan natin ang mga larawan ng bayang ito, parang ang hirap paniwalaan na ang ganung kagandang lugar ay talagang babayaran ka para lumipat doon. Ito ay nasa ibabang bahagi ng Italy at ang bayang ito ay merong magagandang dagat. Andito rin ang mga maraming mga historic buildings at syempre ang masarap na mga pagkain. Ngayon alamin natin ang detalye tungkol sa pera na inaalok nila. Ang Presince Aquarica ay magbibigay ng 30,000 euros para lang lumipat doon o katumbas ito ng 1.8 million pesos para sa pera natin. Ang bayang ito ay dumaranas ng pagbaba ng populasyon. Kaya ang naisip nilang paraan ang mag-alok ng pera sa mga tao para lumipat doon. Ang requirement nila para ka makakuha ng pera ay kakailanganin mong bumili doon ng bahay na ginawa bago mag 1991 at doon ka na manirahan. Number 2. Canada. Ang Saskatchewan, ang probinsya sa Western Canada, na kamakailan lang ay naglunsad ng programa para labanan ang brain drain. Ang term na ginamit nila para pumunta yung mga may pinag-aralan o yung mga professional worker mula sa isang lugar. Para maging eligible ka dito ay kailangan mong maging college graduate sa isa sa mga university na na-approve ng kanilang institusyon. Ang kapalit naman ito para sa pagtira mo sa probinsyang ito ay bibigyan ka nila ng $15,000 o 609,000 pesos taon-taon sa loob ng 10 taon. Kung maisip mo na tumira dito, pwede ka manirahan sa isang medium-sized city sa Saskatchewan tulad ng Saskatoon na may populasyon lamang na nasa 273,000. Subalit kahit saan mo naman mapagdesisyonan na manirahan dito ay makakahanap ka naman ng affordable na cost of living at maraming opportunity. At bilang karagdagang benepisyo, makakatanggap ka ng libreng medical care. Oo, tama ka sa iyong narinig. Ang Saskatchewan ay kilalang lugar na merong libreng medical care at talaga namang ginagamit ito ng mga residente dito. Number 3. Spain. Kung ang gusto mo ay mapayapang lugar sa araw-araw, baka gusto mo mabayaran at lumipat sa maliit na bayan ng Ponga. Matatagpuan ito sa Northern Mountain ng Spain. Ang Ponga ay may populasyon na humigit kumulang sa 600 katao at naghahanap sila ng mga gustong maging bagong residente nila upang tumulong palakasin ang lokal na ekonomiya nito at upang labanan ang pagbaba ng populasyon doon. Ang Ponga ay nag-o-offer para sa bago nilang mga residente ng 3,000 euros o 181,000 pesos. At bilang karagdagang bonus para sa mga gustong magkaanak, ang bayan na ito ay nag-aalok rin ng karagdagang 3,200 euros o 194,000 pesos para sa mga batang ipapanganak doon. Subalit kakailanganin mo munang tumira doon ng 5 taon.
Pero napakadali lang nun dahil na din sa nakakamanghang mapayapang lokasyon nito. Number 4. Chile. Kung ikaw ay isang entrepreneur, baka gusto mo dito. Ang Chile Capital Santiago ay nag-o-offer ng $40,000 o 221,000 pesos para sa mga entrepreneur na gustong lumipat dito at dito ituloy ang iyong negosyo. Ang programang ito ay kilala sa tawag na Startup Chile at nagsimula ito noong 2010. At ito ay programa na sinimula ng gobyerno ng Chile upang makapagpadala ng mga bagong negosyo sa lugar. Para ka mapasama dito ay kakailanganin mo magbigay ng proposal. Ang mga detalye ay makikita sa website ng kanilang programa. Kung makapagdesisyon ka namang lumipat dito, makikita mo ang iyong sarili na nakatira sa isang makulay at mataong lungsod na may populasyon na humigit kumulang na 5.6 milyon na tao. Ayon sa mga lumipat sa Santiago, ang pinaka nagustuhan nila dito ay ang mga street art scene at may magandang kultura at ang affordable cost of living dito kung ikukumpara sa ibang lungsod. Number 5. Ireland. Isa rin itong magandang opsyon para sa may-ari ng mga negosyo na gustong kumita ng pera sa pamamagitan ng paglipat ng kanilang negosyo. Sa ngayon ay baka marami na ang nakakaalam na ang Ireland ay nag-aalok ng magandang benefits para sa mga business owners. Kahit na ang bansang ito ay hindi ka direktang babayaran para tumira doon, ang mga incentives naman dito ay napakaganda. Kaya ang mga kumpanya tulad ng Apple, Google at Facebook ay ginagamit ang Ireland para magkaroon ng mababang tax. At ang mga maliliit na entrepreneur ay maaari ring mag-take advantage sa mga benepisyong ito. Ang Ireland ay magandang lugar para sa mga business owners na gustong tumira sa bansang mayroong English-speaking language. Kamakailan lang ang capital ng Ireland na Dublin ay pinangalanang isa sa pinakamagandang lungsod sa mundo pagdating sa nightlife, music at syempre ang pinaka-importante ay ang safety. Number 6. Croatia. Dito sa atin sa Pilipinas, ang presyo ng bahay ay pataas ng pataas. Subalit paano kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang lugar na kung saan ay maaari kang bumili ng bahay sa murang halaga na 16 cents? Maaaring isipin mo na gawa-gawa ko lang ito, pero hindi. Sa katunayan, ang municipality ng Legrad sa Croatia ay napapansin ang pagbaba ng populasyon nila. Kaya noong 2021 ay nag-alok ito ng medyo nakakabaliw na incentives para maengganyo ang mga tao na lumipat doon. Tulad ng pagbebenta ng bahay sa halagang 16 cents. Karagdagan pa dito, ang Legrad ay babayaran ka pa ng $4,000 o mahigit 221,000 pesos para sa pagpapaayos mo ng bahay. Ang catch dito ay kailangan mong mapatunayan ang pagiging financial stability mo at kailangan ikaw ay under 40 years old. Kailangan mo ring mangako na ikaw ay titira doon at least 15 years. Kung mapagdesisyonan mong lumipat doon, makikita mo ang sarili mo sa Northern Croatia na may populasyon na 2,240 at ma-e-enjoy mo dito ang payapang pamumuhay. Number 7. Switzerland. Kung ang pangarap mo ay tumira tulad ng mga lugar sa postcard, baka ang Switzerland na ang hinahanap mo. Sa katunayan, ang Switzerland ay pinangalanang isa sa pinakamagandang lugar para tirahan sa buong mundo. Kung sakali, maaari ka rin bayaran para lang tumira dito. Pagkatapos nila maranasan ng ilang taon ang pagbaba ng populasyon doon, lalo na pagdating sa mga kabataan, ang Swiss town of Albinen ay sinusubukang mag-alok ng pera para tumira doon. Ang bayang ito na may 240 katao at nag-aalok ng nasa $27,000 o 1.4 million pesos para sa mga lilipat dito.
plus $11,000 pa kung meron kang mga anak. Subalit kailangan mo munang ma-meet ang mga kaunting requirements nila. Kailangan ikaw ay under 44 years old at kailangan mo munang sumang-ayon na ikaw ay titira dito ng hindi bababa sa 10 taon. Kailangan mo ring maging permanent citizen o residente ng Switzerland. Bukod doon, kailangan mo ring bumili ng property dito. Number 8. Taiwan. Kung naghahanap ka ng isang lugar para mabayaran at lumipat doon nang hindi mo kailangang maging permanenteng residente doon, maaaring ang Taiwan ay para sa'yo. Hindi ito tulad ng mga iba nating nabanggit na babayaran ka para lumipat doon. Ang Taiwan ay babayaran ka sa napakagandang halaga kung lilipat ka roon para magturo ng English. Sa totoo lang, sa mga bansang nagbabayad para magturo ng salitang English, ang Taiwan ang pinaka nagbabayad ng malaki mula sa $2,000 hanggang $3,000 per month. Hindi man yon malaki para sa iba, subalit makakapunta at ma-enjoy mo ang lungsod ng Taipei sa sweldong iyon. At pagdating naman ng weekend ay maaari kang magpunta at magpahinga sa mga white sand beaches doon o kaya naman enjoyin ang mga pagkain sa Taipei. Number 9. Greece. Nangarap ka bang manirahan sa isang malayong isla sa isang lugar at gumising araw-araw at marinig ang alon ng karagatan? Ang isla ng Greece na Antikythera ay ang maaaring hinahanap mo. Ang isla na ito ay meron lamang mahigit 18 square kilometers at may populasyon na ilang dosenang residente lang. At ang lokasyon nito ay merong 9 na oras na biyahe ng ferry mula sa Athens. Ang populasyon dito ay talagang napakaliit at patuloy pang nababawasan. Ang Greek Orthodox Church ay binabayaran ang mga pamilya para lumipat doon. Kung nakapagdesisyon kang lumipat doon, hindi lang bahay at lupa ang makukuha mo dito. Babayaran ka rin nila ng 500 euros o mahigit 30,000 pesos bawat buwan sa loob ng 3 taon. Number 10. Mauritius. Ang Mauritius ay isang maliit na komunidad ng isla sa Indian Ocean sa silangan ng Madagascar. Para sa mga naghahanap ng isla na paraiso na mas meron kang mas pwedeng pagkaabalahan kumpara sa Greek island na Antikythera na nabanggit natin kanina, ito ay maaaring maganda para sa iyo. Meron itong white sand na dagat, tropical na klima. Araw-araw ay parang isang bakasyon manirahan dito. At ang maganda dito ay maaari kang mabayaran para lang tumira dito. Ang Mauritius ay babayaran ang mga magsisimula dito ng 20,000 Mauritius rupees o humigit kumulang sa $433 para lumipat dito. Hindi ito malaking pera, pero tandaan mo na ang cost of living dito ay sobrang affordable. Para ka maging eligible, kailangan mo gumawa ng isang startup idea at i-present sa committee at magdedesisyon sila kung maaaprubahan ka. Mga kaibigan, iyan ang mga bansa na babayaran ka para lumipat at tumira sa kanila. Ano ang masasabi nyo rito? Anong bansa dyan ang gusto mong tirahan? O may mga pinapangarap ka bang bansang tirahan kahit walang bayad? Huwag natin kalimutan mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell. Salamat!